Luyang, masyadong malakas ang alon at hangin. Pag nagtagal pa tayo rito, lulubog ang bangka. Kailangan na nating bumalik agad sa Pampang. Ang bahaging ito ng dagat ay kilalang-kilalang storm zone. Isang hakbang lang mula sa kamatayan. Pero hindi ako pwedeng umalis. May malalang sakit sa puso ang nanay ko. Naghihintay pa siya ng pambayad sa operasyon. Kahit itaya ko pa ang buhay ko sa biyaheng ito, kailangan ko pa ring mahayla ang lambat na ito. Kapag umalis tayo ngayon, masasayang lang ang lahat ng paghihirap natin. Hihintayin nating humupa ang alon bago humila. Hila na. Masamang balita, Kuya Yang. Sumabit ang lambat sa mga bato. Puno ng malalaking yellow croaker ang lambat na to. Mabebenta to ng hindi bababa sa 1 milyon. Kailangang makuha ang lambat na to. Buhay ng nanay ko ang nakataya rito. Hindi pwedeng mawala ang lambat. Ako na ang kukuha. Nababaliw ka na ba? Sa lakas ng alon na yan, kamatayan ang naghihintay sa iyo sa ilalim. Wala na tayong oras. Hindi ako pwedeng mamatay. Naghihintay pa sa akin si nanay at ang asawa ko. Kuya Yang, kapit lang. Nakuha ba ang lambat? Nakuha na natin. Isang lambat na puno ng yellow croaker. Jackpot tayo sa biyaheng ito. Ang sakit ni nanay. May pag-asa na. Dadagdagan ko pa ng 50% ang presyo. 4,000 bawat kilo. Basta't mayroon sa inyong makakahuli ng mga yellow croaker ngayong araw. Dadagdagan ko pa ulit ng 50%. Hindi pwede yan. Sa tindi ng bagyong ito, pagpapakamatay ang pumunta sa dagat ngayon. Sinong maglalakas loob na pumunta? Boss Chen, nilalaro niyo ang buhay namin. Para lang sa biro, pag-usapan na lang natin yan kapag humupo na ang bagyo. Hindi na ako makakahintay. May kontrata ako sa isang kumpanya sa ibang bansa na kailangang tuparin. Kapag hindi ako nakapag-deliver, magbabayad ako ng 30 milyong danyos. Teka, iyon, bangkayo ni Luyang. Buhay siyang nakabalik. Grabe ang tapang ng batang ito. Nagawa niya pang pumalaot sa ganitong klaseng panahon. Talagang itinataya niya ang buhay niya. Boss Chen, nakahuli na kami ng isda. Tingnan niyo po, boss. Puno ang bangka ng mga wild yellow croaker. Ang galing mo, Luyang. Iniligtas mo talaga ako. Iniligtas mo ang buhay ni Chen Shan. Ang mga isdang ito, bibilhin ko sa presyong may dagdag na 50%. Babayaran ko ng buo ngayon din. Masyado kayong mabait, Boss Chen. Ako ang pinsan ni Luyang. Akin ang bangka. Ako ang may hawak ng pera. Sa akin nyo na lang po ay transfer ang bayad. Ibibigay ko na lang sa kanya mamaya. Sige, pwede na rin. Tutal, pareho lang naman kung kanino mapupunta. Ang mga yellow croaker sa biyaheng ito, kikita ng hindi bababa sa 6 na milyon. Nangako si Insan na haati kami ng patas. Ibig sabihin, 3 milyon ang sa akin. Napakagaling. May lunas na ang sakit ni nanay. Itong 100,000. Ito ang bayad mo sa pagpalaot mo sa dagat. Kunin mo na ito. Ano? 100,000. Kuya, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nagkasundo tayo? Na-hate ang kapatid tayo sa kita. Ayang, nakakuha ko ng malaking kontrata. Ako ang magbibigay ng bangka. Ikaw ang mamamahala sa pangingisda sa dagat. Kapag kumita na tayo, haati tayo ng pantay. Ano sa tingin mo? Pero, kuya, tungkol sa nanay ko, huwag ka nang mag-alala doon. Kapag tayong magkapatid ang nagsama, siguradong magtatagumpay tayo. Pagdating ng oras, ang pambayad sa operasyon ni Tia, siguradong mabubuo natin yan. Hindi ka lalamangan ni kuya. Sige, usapan na yan, kuya. Hate ang kapatid tayo. Nanaginip ka ba ng gising? Akin ang bangka. Ako ang nakipag-usap sa negosyo. Nagtrabaho ka lang naman ng pisikal. Binigyan kita ng 100,000. Sobra-sobra na yan para sa iyo. Itinaya ko ang buhay ko. Kasama ang mga tauhan sa pagpalaot. Maraming beses. Muntik na kaming mamatay sa gitna ng dagat. 6 na milyon ang kabuoang kita. Tapos 100,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Kulang pa sa iyo. Kung ganoon, kahit isang kasing, wala kang makukuha. Huwag mong kakalimutan. Wala kang bangka at wala kang koneksyon. Kung wala ako, wala kang silbi. Pero, kuya, alam mo ang kalagayan ng nanay ko. Buwan-buwan kailangan niya ng libo-libong halaga ng gamot na galing abroad. 300,000 pa ang kailangan sa operasyon.
300,000 lang ang hinihingi ko. Pwede ba? PWE, 300,000. Akala mo ba bangko ako? Sabi ko na nga ba, isa ka lang hamak na mangingisda. Bakit kailangan pa ng pamilya mo ng imported na gamot? Hamak na mangingisda. Bakit? Hindi ba? Kung hindi dahil sa akin noon, hanggang ngayon ay nandoon ka pa rin sa probinsya at naglalaro sa putik. 100,000 lang. Bahala ka kung ayaw mo. Ganyan nga. Kunin mo na itong pera. Umuwi ka na at asikasuhin ang nanay mo. Bilhan mo siya ng mga bitamina. Iyong mga imported na gamot na yan. Mas mabuting huwag nang masyadong uminom niyan. Tandaan mo, pagkalipas ng 3 araw, papalaot tayong muli. Siguraduhin mong malinis ang bangka pagbalik mo. Naiintindihan ko. Ang mga nahuli nating mailap na yellow croaker, mabebenta yan ng hindi bababa sa 6 na milyon, di ba? Syempre naman, tumaas ng gusto ang presyo ng isda ngayon. Doble ang magiging tubo natin. Lalo na at nariyan si Boss Chanshan. Tumaas pa ang presyo ng 50%. Pero, sa dami ng perang ito, papayag kaya si Shen Qiang na hatiin ito? 50-50 ang hatian. 3 milyon din yun. Anong kinatatakot mo? Araw-araw nasa bar si Shen Qiang. Ang mga inumin niya sa isang gabi, umaabot ng ilang libo. Ganyan siya kagalanta gumastos. Kukulangin ba naman ang para sa atin? Kaya nga. Tsaka magkamag-anak si Shen Qiang at Xiaoyang. Alam din niyang kailangan ng nanay ni Xiaoyang ng pampa-opera. Siguradong walang magiging problema. Yang Zi. Kamusta, Yang Zi? Nakuha mo na ang pera, no? Kuya Yang, pinayaman mo tayo sa biyaheng ito. Ililibre kita ng inom mamayang gabi. Oo nga, Xiaoyang. Malaking utang na loob namin ito sa'yo. Makakapagbayad na rin ako sa wakas ng matrikula ng anak ko. Yang Zi. Anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Si Pinsan. Binigyan lang ako ng 100,000. Ano? 100,000? Yang Zi, nagbibiro ka ba? Kumita siya ng 6 na milyon dahil sa'yo. Tapos 100,000 lang ang ibibigay niya sa'yo. Buwisit. Binuwis natin ang buhay natin sa laot, para lang kitain ng perang ito. Araw-araw siyang nagpapakasarap sa buhay. Tapos barya lang ang ibibigay sa'yo. Napakawalanjiya talaga nitong si Shen Qiang. Yang Zi, hindi natin pwedeng palampasin ito. Sa galing mong yan, kaya nating magsarili. Hindi natin kailangang magtiis sa panloloko niya. Magsarili, kailangang umupa ng bangka at bumili ng crudo. Aabutin din iyon ng mga 170 hanggang 80,000. Wala akong ganoong kalaking pera. Buwisit, puntahan natin siya at singilin. Terra. ₱100,000 lang. Pag uwi ko mamaya, paano ko ito ipapaliwanag? Pagod ka na siguro. Pumasok ka na. Malamig sa labas. Papa. Napanood ko sa balita na malalaki raw ang alon ngayon. Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Kamusta na si inay? Kakainom niya lang ng gamot. Natutulog na siya. Magluluto muna ako. Magpahinga ka muna. 5 taon nang nagsasama kami ni Xiaowan. Araw-araw niyang inaalagaan ang pamilyang ito. Inaasikaso si inay at ang bata. Pero hindi ko man lang siya mabigyan ng maginhawang buhay. Anak, pamayat ka na naman. Hindi ka ba nasugatan sa pagpalaot mo ngayon? Inay, ayos lang po ako. Ipaghahain ko po kayo. Ako ang nagiging pabigat sa inyo. Kung hindi lang dahil sa sakit ko. Hindi mo sana kailangang ibuwis ang buhay mo. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Sabi ng doktor, may schedule na ang operasyon nyo sa puso ngayong buwan. Kunting tiis na lang po at magiging maayos din ang lahat. Tama po, Lola. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nakakawala ng pag-asa. Nga pala, hindi ba sabi ni Kuya, ngayon ang hatian ng kita, ang pera, nakuha mo na ba? ₱100,000 lang ang nakuha ko. 10, ₱100,000. Kung ganoon, hindi ba't kulang pa yan para sa pampa-opera? Napakaraming pera ang kinita ni Shen Qiang dahil sa iyo, tapos 100,000 lang ang ibinigay niya. Siya, hindi ba't panlalamang na ang ginagawa niya? Sabi niya, utang ko pa raw sa kanya na binigyan niya ako ng 100,000. Nay, wala akong silbi. Wala akong kakayahan.
Nay, Lola. Nay. Xiaowan, tumawag ka agad ng ambulansya. Bilis. Magiging maayos din ang lahat. Siguradong magiging ligtas si nanay. Dr. Shu, kumusta po ang nanay ko? Ligtas na ang pasyente sa ngayon. Pero dahil sa sobrang emosyon, lumala ang kanyang kondisyon. Nasa kritikal siyang kalagayan. Sa loob ng linggong ito, kailangan na siyang maoperahan sa puso. Magkano po ang gagastusin sa operasyon? Gagawan ko ng paraan. Makakaipon ako, pangako. Kailangan ng hindi bababa sa 300,000. Dapat mabayaran yan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, hindi namin masisimulan ang operasyon. Gumawa na kayo ng paraan, pamilya. 300,000. 100,000 lang ang meron ako. Kulang pa ng 200,000. Ayang. Ibenta na natin ito. Kahit magkano, malaking tulong na rin to. Xiaowan, patawad. 5 taon na tayong kasal. Pero hindi man lang kita, nabigyan ng maginhawang buhay kahit isang araw. At ngayon, pati ang kaysa-isa mong singsing, kailangang ibenta. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagpakasal ako sa iyo, dahil sa kung sino ka. Hindi dahil sa pera. Basta't magkakasama tayo at maayos ang lahat, higit pa yun sa anumang kayamanan. Papa, ibibigay ko po sa inyo lahat ng naipon kong baon, para pampagamot kay Lola. Hintayin niyo ako. Ililigtas ko si nanay, pangako. Pupuntahan ko si Shen Qiang para magmakaawa, kahit lumuhod pa ako. Mahiram ko lang ang 200,000 yan. Magpakasaya kayo ngayong gabi. Sagot ko ang lahat. Kuya Qiang, balita ko, kumita ka raw ng 5 o 6 na milyon kamakailan. Dapat madalas ka nang pumunta rito para samahan ako, ha? Huwag kang mag-alala, dito sa Queen's Bar. Ikaw ang pinakapaborito ko. Nga pala, Kuya Qiang, nasaan na yung kasama mong pumalaot? Bakit hindi mo siya isinama rito para mag-enjoy? Anong kasama? Isa lang siyang hamak na mangingisda, binigyan ko na siya ng 100,000, para manahimik at lumayas na. Hindi ka nababagay sa ganitong lugar. Sino to, Kuya Qiang? Kaibigan mo. Anong kaibigan? Siya lang yung mabahong mangingisda na yon, Lu Yang. Sinong nagpapasok sa'yo rito, Liz? Huwag mong sirain ang mood ko. Basta mabuo ko lang ang pambayad sa operasyon ni nanay. Kahit gaano pa kalaking kahihiyan. Kaya kong tiisin lahat. Kuya Qiang. Kaya pala tinatawag mo siyang mabahong mangingisda. Wala pala siyang paninindigan. Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Pahiram naman ng 200,000. Kailangang operahan ang nanay ko. Dapat makabayad na sa loob ng 1 linggo. Basta pumayag ka lang. Handa akong magpaalila sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Papahiram kita ng 200,000, Lu Yang. Nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa hirap? Hindi ba't binigyan na kita ng 100,000 kaninang umaga? Saka isa pa, kailangan ng kumpanya ang pera sa maraming bagay. Pagpapanatili ng mga bangka, gastos sa crudo, sweldo ng mga tripulante, pati na rin ang mga lagay sa maritime office. Lahat yan kailangan ng pera. Makinig ka, umuwi ka na. Huwag mo akong bisitin dito, kuya. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ni nanay. Magtatrabaho ako sa'yo ng libre ng 5 taon. Hindi, kahit habang buhay pa, may sakit ang nanay mo. Wala akong pakialam doon. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Guardia, palayasin niyo siya rito. Malas ang dala ng pagmumukha niya. Shen Qiang, buhay ng tao ang nakataya rito. Huwag ka namang maging ganyang kawalang puso. Ang pera ko. Kahit itapon ko pa sa dagat, hinding-hindi kita bibigyan kahit 5. Kuya Qiang, hindi ka ba natatakot na mapuno siya sa'yo? Paano kung hindi na siya magtrabaho sa'yo? Titigil siya. Lakas naman ang loob niya, hanggat nasa ospital ang nanay niya. Luluhod at magmamakaawa pa rin siya sa akin. Tama na, huwag na nating pag-usapan ang malas na yan. Halika rito, babe. Samahan mo akong mag-enjoy ngayong gabi. Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng pambayad sa operasyon ni nanay? Tumataas na naman ang presyo ng large yellow croaker. Doon sa pantalan, siguradong naghahanap sila ng mga sasama sa pagpalaot. Ginoong Lu, huling paalala na po ito. Ang schedule ng operasyon ng inyong ina. Hanggang 3 araw na lang namin itatabi.
Pakibayaran po agad ang 300,000 pisong bayad sa operasyon. Kung hindi, hindi namin maiaayos ang operasyon. Kumusta naman ang panig ni Boss Leo? Ano ba ang sabi niya? Nagbigay na ng salita si Boss Leo. Kailangan daw natin sa loob ng 3 araw, makakuha ng 2,000 kilo ng large yellow croaker. Kung hindi, ibabasura niya ang lahat ng ating kasunduan. Pero may paparating na bagyo ngayon. Sa mga susunod na araw, walang sino man ang maglalakas loob na pumalaot. Boss, may taong nagpupumilit na makita kayo. Hindi namin siya mapigilan. Lu Yang, bakit ka na parito? Boss Chen, kailangan nyo ba ng malalaking yellow croaker? Kaya kung pumalaot, pero may bagyo ngayon, gusto mo bang magpakamatay? Naghihintay ang nanay ko ng pambayad sa operasyon para mabuhay. Ayaw akong pautangin ni Shen Qiang. Wala na talaga akong ibang paraan. Basta't magtiwala lang kayo sa akin. Kahit itaya ko pa ang buhay ko, siguradong mahuhuli at may uuwi ko ang mga yellow croaker. Nagsusumamo ako sa inyo. Sige. Ako, si Chen Shan, sa negosyo. Isda lang ang tinitingnan ko. Hindi ang tao, basta't kaya mong makapaghuli at makapagdala rito ng 1,000 kilo ng yellow croaker. Bibilhin ko yan sa pinakamataas na presyo. Cash at bayad agad ng buo. Hinding-hindi ako mapapako sa pangako. Sige, salamat po, Boss Chen. Gagawin ko ang lahat. Mama, gagaling po ba si Lola? Natatakot po ako. Oo, gagaling siya. Siguradong gagaling siya. Bakit basang-basa ka? Kumusta si Mama? Sabi ni Dr. Shu, hindi maganda ang lagay niya. Kailangang maoperahan siya agad. Ano na? Nakautang ka ba kay Shen Qiang? Ayaw niyang magpahiram. Bakit napakawalang puso niya? Tiyahin din naman niya si Mama, di ba? Plano kong pumalaot muli. Papalaot ka. Hindi ba't may paparating na bagyo? Napakadelikado niyan. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang pambayad sa operasyon ni Mama. Plano kong magtrabaho ng mag-isa. Tumataas ang presyo ng mga yellow croaker ngayon. Basta't makahuli lang ako, siguradong mabubuo natin ang pambayad sa operasyon. Naiintindihan ko, Yang. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Ako na ang baalang mag-alaga kay Mama rito, para hindi ka mag-alala. Pero pangako mo sa akin, dapat bumalik ka ng ligtas. Huwag kang mag-alala, Xiao Wan. Hinding-hindi ko kayo bibigwin ni Xiao Yuan. Lalong hindi ko hahayaang may mangyari kay Mama. Babalik ako para iligtas si Mama. Hintayin mo ako. Sir, naghahanap po ba kayo ng bangka? Gusto ko sanang umarkila. Isang barkong pang deep sea na kaya ang bagyo. Sir, tingnan niyo po ito, Ding Feng. Bago pa ang barkong ito, lahat ng gamit ay imported. Kaya nito ang signal no. 10 na bagyo. Kaya ang kargang hindi bababa sa 3 tonelada. Eksaktong-eksakto sa kailangan nyo. Ito na nga. Dahil sa barkong ito, siguradong makakahuli ako ng mga yellow croaker. May iligtas ko na si Mama. Ang walang kwentang Luyang na yon. Ang lakas ng loob na baban ako ng telepono. Nagre-rebelde na ang loko. Boss Qiang, baka naman napuno na siya sa inyo. Hindi na ba siya magtatrabaho para sa iyo? Subukan lang niya. Kapag wala ako, isa lang siyang hamak na mangingisda. Kahit pangkain, wala siya. At nagagawa pa niyang kalabanin ako. Anong nangyayari? Boss Qiang, may masamang balita. Nasa gawaan ako ng barko para mag-ayos. Nakita ko si Luyang. Siya, umuupa siya ng barko. Anong sabi mo? Naglakas loob siyang umupa ng barko. Aba, Luyang, ha, nagagawa mo pang magsarili ng patalikod sa akin. Humanda ka, papatayin kita sa hirap ngayon. Ginoong Lu, ano na ang pasya ninyo? Sige. Itong barkong Ding Feng na lang. Kung papaupahan ito, magkano? 60,000 ang upa kada buwan. 120,000 ang deposito. Sa kabuuan, 180,000 lahat. Pagkapirma ng kontrata, maaari mo nang kunin ang barko. 180,000. 100,000 lang ang pera ko ngayon. Kulang pa ako ng 80,000. Ginoong Lu, ayos lang ba kayo? Luyang. Ang galing mo rin, no? Nagagawa mo pang palihim na umupa ng barko nang hindi ko alam. Gusto mo pang magsarili, ha? Aagawan mo pa ako ng negosyo. Pangarap mo pang maging amo. Hindi mo naman pala kayang bayaran.
Kahit deposito, wala ka. Gusto mo pang tularan ang mga amo. Masyado kang mataas mangarap. Kung makakaupa man ako ng barko, wala kang pakialam. Walang pakialam. Sasabihin ko sa iyo, Luyang, biglang tumaas ang presyo ng isdang dilaw ngayon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, bumalik ka rito at maging sunod sa Niren sa akin. Sumunod ka sa pagpalaot, ang 300,000 pampa-opera ng nanay mo. Ako na ang bahala. Kung hindi, maghanda ka na lang para sa burol ng nanay mo. Wala ka ng pera, wala ka pang kapangyarihan. Gusto mo pa akong kalabanin, sa buong buhay mo, hanggang mangingisda ka na lang. Isang araw lang ang ibibigay ko sa iyo para mag-isip. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ginoong Lu, itong barko, uupahan pa ba ninyo? 180,000. 80,000 na lang ang kulang ko. Anong gagawin ko? Kapag hindi ako nakaupo ng barko, hindi na maooperahan ang nanay ko. Anong gagawin ko? Yang, narito na kami. Datao. Bakit kayo nandito? Si Shen Qiang. Ang basurang iyon, hindi marunong tumupad sa usapan. Ninanakaw ang pinaghirapan mong pera. Hindi na tayo magtatrabaho para sa kanya. Tama, Kuya Yang. Napag-isipan na naming lahat. Gusto naming lahat na sumama sa iyo sa pagsasarili. Kuya Yang. Ito ang inipon naming pera. Magdamag naming pinagtulungan ito. 80,000 lahat ito. Sabay tayong magrenta ng bangka. Sabay tayong magtrabaho. Kayo. Yang. Huwag ka nang mag-atubili. Magkakapatid tayo rito. Ang problema mo ay problema rin namin. Tungkol sa sakit ni Tia, gagawa tayo ng paraan ng magkakasama. Magrenta na tayo ng bangka. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon din.